Mga kapatid, narito mga balitang binabantayan sa Newsroom Now. Nakabantayan ngayon ang iba't ibang lokal na pamahalaan dahil sa posibleng tsunami na tumama sa bansa. Kasunod yan ng magnitude 8.7 na lindol na nagpayanig sa east coast ng Kamchatka sa Russia. Ayon sa PHIVOLCS, itinaas na nga yung tsunami alert at posibleng mangyari daw yung tsunami sa pagitan ng mga oras ng 1:20 p.m. at 2:40 p.m. ngayong araw. Anong mga lugar ang apektado niyan? Ayon sa PHIVOLCS, mga coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean ang posibleng tamaan ng tsunami. Kasunod niyan, nagrekomenda na ang DILG na magpatupad ng preemptive evacuation sa mga rehiyon na posibleng maapektuhan nitong tsunami. Nagpatupad na rin ng mga suspensyon ng klase ang iba't ibang lugar sa bansa. Nakamonitor na rin ang iba't ibang lokal na pamahalaan gaya ng sa Davao. At mamaya may live update doon ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. At hindi lang naman ang Pilipinas ang nagtaas ng tsunami alert dahil dito sa pagyanig nga dito sa Russia. Pati ang Japan at Hawaii naka-alerto na rin dahil sa posibleng tsunami. At pinalilikas na nga roon ng ilang mga residente, lalo na yung mga malapit sa coastal area. At ang Philippine Consulate General sa Honolulu, Hawaii, nagpaalala sa mga Pilipino doon na maging alerto at mag-antabay sa mga official announcement patungkol nga dito sa posibleng tsunami. Samantala, isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon ang issue sa tubig na tinalakay din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong Lunes. At ayon sa Local Water Utilities Administration, hindi daw exaggerated ang 2 balikbayan box na ipinadala nila sa Pangulo. At isa sa mga water concessionaires na puno o tadtad ng reklamo ay ang Prime Water. Inaantabayanan pa natin yung magiging tugon dyan ng Prime Water. Nakapantay dyan ang ating correspondent na si Gio Robles. At yan mga kapatid ang dapat nyong abangan mamaya sa una sa lahat 5:30 p.m. back to back sa Frontline Pilipinas 6 p.m. Ako po si Meg Luna Manning para sa Newsroom Now.